Kabanata 171. Gayunpaman, ang kumpiyansa ay kumpiyansa, dahil bago pa makakilos si Lance, isang kamay ang humawak sa kanya sa leeg. Karapat-dapat ka bang paglaruan ako? Sinakal siya ni Lance at tinanong. Ang leeg ng nakakatakot na lalaki ay sinakal ng husto ni Lance kaya namula ang kanyang mukha at bahagyang itinaas ni Lance. Pak! Sinampal siya ni Lance, napatumba siya. Sa antas na ito, maglakas loob kang mabaliw sa harapan ko. Inihagis ni Lance ang madilim na lalaki sa lupa. Pagkatapos ay umakyat siya at kinala si Kent Brown. Lance, salamat sa pagmamadali mong iligtas ako. Si Kent ay abala. Tito Kent, okay ka lang ba? Ayos lang ako, natutuwa akong sumugod ka dito, kung hindi ay hindi ko malalaman, nasaan si Sally. Nasa baba siya, sa tingin ko, lumipad ako diretso sa bubong at tumakbo siya dito. Nakahinga ng maluwag si Kent at sinabing, umalis na tayo rito. Ngumuso si Lance, napakamura. Kumuha si Lance ng isang pilak na karayom at itinutok ito sa tiyan ng takot na lalaki sa lupa. Lance, anong ginagawa mo? Natarante si Kent. Siyempre, hayaan siyang maging kalahating beteng. Kalahating beteng. Oo. Kung hindi mo ipagpapatuloy ang paglalagay ng karayom sa loob ng isang buwan, magiging ganap kang beteng, at iyon ang nangyari kay Bai Mauquan. Sabi ni Lance. Nagulat si Kent Brown, napakawalang awa ni Lance, karapat-dapat na maging numero 1 kontrabida sa campus. Let's go. Umalis sina Lance at Kent, si Sally ay nasa unang palapag ng gusali, walang pupuntahan, kararating lang niya sakay ng taxi. Sally. Tawag ni Kent, at nakita ni Sally na ligtas at maayos ang kanyang ama, at umiyak siya at isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Kent. Tumingin si Lance sa magkayakap na pares ng mag-ama at bahagyang ngumiti, sila ay mag-ama, umaasa sa isa't isa, walang sino man ang maaaring iwanan. Tatay, ano ngayon? Tanong ni Sally. Sabi ni Kent, tinawagan ko na si Wendell, tapos na siya mamaya. Sino ang nagtatangkang saktan ka? Muling tanong ni Sally. Sino pa kaya ito? Pinsan ito ni Bai Mauquan, ang bunsong anak ng kanyang tiyuhin, si Noel Wong. Ang batang ito ay walang awa na karakter, buti na lang dumating si Lance sa tamang oras, kung hindi ay naging baldado na ako ngayon. Natakot si Kent pagkaraan ng ilang sandali. Si Sally ay napuno ng pag-aalala. Maaaring iligtas ka ni Lance saglit, ngunit hindi habang buhay. Napaawang ang labi ni Sally. Ngumiti si Kent, hindi bale, sandali lang. Sinabi ni Lance, oo sa dahilan, huwag mag-alala, nagsimula na akong gumawa ng mga plano, dahan-dahan kong linangin ang ilan sa ating sariling puwersa sa London City. Tuwang-tuwa si Kent Brown. Sinabi ni Sally, gaano man tayo magtanim, imposibleng maging sapat ang lakas upang makipagkompetensya sa mga irregular na puwersa. Ang mga irregular na puwersang ito, ay umuunlad ng mga dekada, at naging matatag sa anumang industriya. Tumawa si Lance, sisiguraduhin ko lang na hindi sila mangangahas na manggulo sa atin, bukod pa, hindi pa ba ako, ang cultivated forces, kahit gaano sila kalakas, hindi sila mas malakas kaysa sa akin. Hayaan mo na lang akong magkaroon pa ng ilang kamay, para hindi na ako maging passive. Nag-aalala pa rin si Sally. Hindi nagtagal, dumating si Wendell, at gayon din ang kanyang anak na babae, si Wendy. Ate Wendy, anong ginagawa mo dito? Sally, ngayon ko lang nabalitaan na kinidnap si Tito Kent, kaya natakot ako at sumugod, okay na ba ang lahat? Si Wendy ay abala sa pagtatanong. Tumingin si Sally kay Lance at sinabing, ayos lang, nailigtas niya ang tatay ko sa tamang panahon. Si Wendy ay abala kay Lance, salamat Lance. Ang pagprotekta sa kaligtasan ng pamilya ng aking amo ang aking akusasyon, pag-usapan ng salamat. Oh! Tumawa si Wendy na parang bulaklak. Sinabi ni Wendell, morning song, walang mali. Og! Malapit na. Sinabi ni Wendell, matagal ko nang hiniling sa iyo na hanapin ang isa sa iyong mga personal na bodyguard, ngunit hindi ka nakinig, kailangan mong mag-ipon ng ganoong uri ng pera. Si Lance ay bodyguard ni Sally, hindi kanya kayang alagaan palagi. Isa lang ang sweldo ng mga tao.
Napangiti si Kent ng alanganin, oo, mukhang kailangan na makahanap ng isa. Sinabi ni Wendell, sa ngayon, ipapakirim ko sa iyo ang aking bodyguard sa loob ng ilang araw, kaya bilasan mo at mag-recruit ng isa sa mga susunod na araw. Good. Mango si Kent. Gayunpaman, ang nagbigay ng kaunting sakit sa ulo ni Kent Brown ay ang bodyguard na hinahanap ni Bai Maoquan na may taunang sweldo na 10 milyong yuan ay sobrang basura, kaya gaano siya kalakas na makahanap ng isa. Gumagastos ng masyadong maraming pera, at hindi siya payag. Ngayong naisip ito ni Kent, ang lance na ginugol niya ng 1.2 milyon sa isang taon para sa pag-upa ay napakahusay ng isang deal, ang taunang sweldo ng mga tao na 10 milyon ay hindi kasing ganda ng 1.2 milyon ni Lance sa isang taon. Kung iisipin ito, si Song Chen nakaramdam ng utang na loob si Ming kay Lance sa pagbibigay sa kanya ng ganoon kababang presyo. Ang pangunahing dahilan ay noong panahong iyon, hindi inaasahan ni Kent Brown na magiging ganoon kalakas si Lance, sa una ay naghahanap lang siya ng makakapagprotekta kay Sally sa paaralan. Nakita ni Wendell ang mukha ni Kent at ngumiti, sa pagkabalisa tungkol sa pera. Napakiya si Kent, sa totoo lang, kung kailangan kong gumastos ng 30 hanggang 40 milyong dolyar sa isang taon para kumuha ng bodyguard na napakalakas sa martial arts, hindi ko talaga kayang ilagay ang perang ito. Isa o dalawa lang ang kinikita ko. Daang milyon sa isang taon, kaya hindi halos kalahati nito ay mapupunta sa bodyguard. Ngunit kung kukuha ka ng bodyguard na may taunang sweldo na 10 milyon, hindi ito praktikal. Ang tatlong iyon na kinuha ni Bai Maoquan na may taunang sweldo ng 10 million before, I'm afraid na hindi na nila ako maprotektahan ngayon, sakit talaga sa ulo. Si Wendell ay wala ring magawa, at sinabing, sino ang humiling sa iyo na saktan ang isang malakas na tao, ang Lance na ito ay hindi isang taga-probinsya. Sinabi ni Wendell, sige, itong bodyguard ko ay tinatawag na Akiyang, hayaan mong protektahan kanya ng ilang araw hanggang sa kumuha ka ng bodyguard. Salamat, Wendell. Ngumiti si Wendell, what's polite between us, then aalis muna ako, call if you need anything. Well, busy ka. Umalis si Wendell, hindi sabay na umalis si Wendy, kanya-kanyang sasakyan sila. Sinabi ni Wendy, Tito Kent, sa usapin ng kapital, bakit hindi kita tulungang pasanin, ang kumpanya kong iyon ay may 8 o 9,000 netong kita sa isang taon. Ngumiti si Kent, salamat, Wendy, nandito ka para tulungan akong dalhin ito, saan pupunta ang mukha ni Tito Kent. At saka, hindi mo rin ba gustong maghanap ng bodyguard? Kamusta ang iyong paghahanap? Sabi ni Wendy, na-interview ako kahapon, 19 lang ang martial arts rank, pero 18 million ang annual salary, akala ko masyadong mahal, kaya hindi ko tinanggap ang offer, so I'll see. Nowadays mahirap humanap ng bodyguard na may magandang halaga, hindi tulad mo, originally naghahanap ako ng campus bodyguard, pero hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganoon kalakas. Sabi ni Wendy habang nakatingin kay Lance. Tumawa si Kent at sinabing, kung pag-uusapan, pakiramdam ko ay may utang na loob ako kay Lance sa mababang halaga, kaya babanggitin ko ang 20 milyon kay Lance para pumunta. Abalang sinabi ni Lance, Tito Kent, huwag, campus bodyguard lang ako, na sobrang halaga, hinahanap mo lang ako noong una. Tumanggi si Lance na bigyan siya ng taunang sweldo na 20 milyong sutla ng walang pag-aalinlangan, para saan ang kailangan ni Lance ng napakaraming pera, wala siyang kamag-anak. Hindi siya natatakot na pagtawanan siya ng mga tao, sa katunayan, hanggat mayroon siyang pagkain at tirahan, ginawa niya. Gayunpaman, malamang na nalaman ni Lance ang tungkol sa merkado ng mga bodyguard mula sa kanila. Kung talagang nalantad ang lakas ni Lance, malamang na hindi siya makakapag-hire ng isa na may taunang sweldo na 500 milyon. Dahil, Elsa Shue kapag ang hepe ng pulisya, iyon ay ang lungsod ng London na may taunang sweldo na 300 milyon upang umupa, ang isang pagkatalo ng presyo ng pulang alikabok, maaari pa ring mababa. 172. Pagkatapos noon, bumalik pa rin sa paaralan sina Lance at Sally, habang si Kent ay patuloy na pumunta sa kanyang kumpanya sa ilalim ng proteksyon ni Akiyang.
Sa proteksyon ni Akiyang, hindi dapat magkaroon ng anumang seryosong nangyayari kay Kent, at palagi niyang may palm si Lance, na may Xiaoming na tutulong sa kanya, para siya ang unang makakaalam kung may mangyayari. Bandang tanghali, nagising ang kitikot-takot na lalaki sa abandonadong opisina, na walang malay sa buong umaga. F***, Lance. Ang madilim na lalaki ay nagising na galit na siya ay na-knockout ni Lance at matagal nang walang malay. Ang madilim na lalaki ay natatakot sa lakas ni Lance, alam niya na hindi niya kayang harapin si Lance sa kanya, ang lakas ng maliit na paaralang masamang binata na ito ay hindi pangkaraniwan, tila ang tanging paraan upang harapin si Lance ay ang bumalik. At sabihin sa kanyang ama, ang kanyang ama na si Joel ang unang bise-pinuno ng Hualong Hall. Ginaising ni Noel Wong ang dalawa sa kanyang mga tauhan, at pagkatapos ay umuwi silang tatlo na may kahihiyan. Pag-uwi, nagtanong ang isang matandang lalaki sa edad na 60, bakit ang tagal mong bumalik? Siya nga pala, ang kalahati ng eunuch ni Bai Maoquan ay maayos at bumalik sa normal, na itinuring siya ni Lance bilang alam ang kanyang lugar. Gagamit ako ng Cob-Eta. Si Noel Wong ay hindi maganda, bagaman si Bai Maoquan ay bumalik sa normal, siya ay kakaibang napakya. Makalipas ang halos 2 minuto, isang sigaw ng pagpatay ng baboy ang dumating mula sa banyo. Ito pala ay natuklasan ni Noel Wong na siya ay naging kalahating eunuch din. Anong meron? Noel Wong. Noel Wong hissed. Naisip ng matanda na may nangyari at agad na binuksan ang pinto ng banyo. Kalokohan ng matanda, ang nangyari sa lugar ni Bai Maoquan ay nangyayari sa kanyang anak ngayon. Sa ngayon, sa ospital, naghum si Bai Maoquan ng isang kanta at tumawag sa telepono, agad na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanya ni Kent. Pagkatapos tumawag, bumantong hininga si Bai Maoquan, Kent, gagawin kitang bangkarota. Matapos sabihin iyon ni Bai Maoquan, pumunta rin siya sa palikuran, at makalipas ang ilang minuto, ang palikuran ay nagpakawala rin ng pagod na dagandong. Lance, nagsinungaling ka sa akin, hindi pa ako tapos sayo. Nakita ni Joel ang kanyang bunsong anak na naging katulad ni Bai Maoquan, kalahating biting, at ang kanyang buong katawan ay masama. Anong nangyayari? Umungol si Joel, siya ang first visual master ng Hall of the Dragon, ang kanyang anak ay talagang ginawang kalahating eunuch, anong mukha ang mayroon siya upang harapin ang mga tao? Magsalita ka, anong nangyayari? Hindi mo ba pinuntahan si Kent Brown at pinagbantaan si Lance na gagamutin si Bai Maoquan? Bakit ngayong gumaling na si Bai Maoquan, naging kalahating eunuch ka na? Ungol ni Joel bilang siya naisip bagay ay ganap na nalutas. Kinagat ni Noel Wong ang kanyang mga ngipin, Tay, inaresto ko nga si Kent Brown at binyantaan si Lance na tretuhin ang aking pinsan, ngunit na si Lance ay may 2 hampas laban sa kanya, kahit papaano ay nahanap niya ako ng napakabilis at pinatalsik ako at ang 2 sa aking mga tauhan. Kababalik ko lang, nalaman ko lang na naging kalahati na pala akong eunuch. Lance. Ibinagsak ni Joel ang kanyang kamao sa dingding, na ginawang butas dito. Hindi ko sila pababayaan. Nanginginig ang galit na balbas ni Joel. Sinabi ni Noel Wong, Tatay, bakit hindi natin hintayin na bumalik si Kuya at harapin ang bagay na ito, kalahating buwan nang nasa business trip si Kuya, babalik siya sa gabi, mas malakas si Kuya. Kung tutusin kaysa sa iyo, at mas kumpiyansa siya sa pakikitungo kay Lance, at mahigit 60 taong gulang ka na. Joel umuungal, hindi na ako makapaghintay. Noon lang, tumunog ang telepono ni Joel, at sa unang tingin, galing ito kay Bai Maoquan. Nainis si Joel nang makita niya ang tawag ni Bai Maoquan, dahil ang kanyang anak ay naging kalahating eunuch dahil siya ay naghahanap ng hustisya para kay Bai Maoquan. Para saan? Kinuha ni Joel ang telepono at mukhang hindi maganda. Tito, wuhu. Sigaw ni Bai Maoquan. Bakit ka umiiyak? You're not cured. Joel yelled. Tiyo, ang Lance na pumatay sa akin noong araw na iyon, nagsinungaling siya sa akin, hindi pa siya gumaling, Tito, kailangan mong humanap ng hustisya para sa akin. Parehong nagulat sina Joel at Noel Wong.
Galit na galit si Noel Wong, ang Lance na iyon, napakaliit at tuso. Umiiyak si Bai Maoquan sa telepono, at naiinip si Joel, bakit ka umiiyak, si Noel Wong ay katulad mo na ngayon. Pagkasabi noon, ibinaba ni Joel ang telepono. Sa ospital, natigilan si Bai Maoquan, ano ang ibig mong sabihin? Ginawa rin ba ni Lance si Noel Wong bilang kalahating eunuch? Biglang nakaramdam ng takot si Bai Maoquan, si Lance ay napakahirap gulo, akala ko nalinas na ng pinsan ko si Lance, pero hindi ko inaasahan na pati ang pinsan ko ay ginawa niyang kalahating eunuch. Kinagat ni Joel ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ba, ako, si Joel, ay hindi gaanong galit sa loob ng maraming taon, at higit pang maraming taon mula nang may nang-ahas na guluhin ako ng ganito. Tatay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Hindi marangal para sa bagay na ito na ikalat. Medyo nag-aalalang sabi ni Noel Wong, kung malalabas ito, tiyak na pagtatawanan ito ng lungsod, ang anak ni ang first vice hall master ng Chemical Dragon Hall, na niloko ng isang high school student. Sinabi ni Joel, ako mismo ang hahanapin sina Lance at Kent, walang katapusan ito, lubos nila akong ikinagalit. Sa oras na ito, sina Lance at Dylan ay kumakain sa hotel ng paaralan, at si Sally ay pumunta sa parehong mesa kasama niya. Pagkatapos kumain, tumawag si Lance kay Kent. Tito Kent, wala namang nangyari kaninang umaga, tama ba? Nag-aalalang tanong ni Lance. Ayos lang, nasa tabi ko si Keong para protektahan ako, ngayon lang, sinira ni Bai Maoquan ang kontrata, at mukhang malaki ang gastos. Breaking the contract. Oh, unless he really want to become a full eunuch. Mahinang sabi ni Lance. Hindi mo ba siya pinakitunguhan ng mabuti? Natarante si Kent. Hahaha, anong biro, paano ko siya pagagalingan? Saglit lang siyang binuhat ni Lance, hindi hihigit sa 3 oras bago siya muling naging kalahating eunuch. Hindi makatawa si Kent kung gugustuhin niya, na sinasabi na si Lance ay masyadong masama, at ngayon si Bai Maoquan at ang kanyang pinsan na si Noel Wong, na parehong kalahating beteng, ay nagtaka kung gaano sila magagalit. Noon lang, ito ay lubos na makakasakit. Joel, ang unang vice hall master ng Chemical Dragon Hall. Napabuntong hinga si Kent, Lance dati ay si Bai Maoquan lang, ngunit ngayon ay ginawa mo ng kalahating beteng si Noel Wong, ito ay isang ganap na pagkakasala sa kanila. Ang ama ni Noel Wong, si Joel, ngunit ang unang bise-pinuno ng Hall of Transforming Dragons, bagamat 60 taong gulang na siya, nabalitaan kong napakalakas ni Joel. Medyo nag-aalala ako ngayon, hindi alam ni Joel kung paano siya magagalit. Walang takot na sinabi ni Lance, magalit ka hanggat gusto mo, ang lumang bagay na iyon, kung hindi pa rin siya interesado, Lance wala akong pakialam na gawin din siyang kalahating beteng. Hahaha, Lance, isa kang tunay na toro. Ang mga taong ito, sa aking paningin, sa nakaraan, hindi ako nang ahas na saktan sila, kahit si Bai Maoquan ay hindi magawa. Hinahanga ang sabi ni Kent, ngunit ang kanyang puso ay nananatili pa rin. Nag-aalala at kinakabahan. 173. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, ngayong dumarami na akong nakakasakit ng mga tao, natatakot akong hindi ko maprotektahan si Kent at ang kanyang anak na babae ng mag-isa. At saka, hindi ako maaaring maging bodyguard ni Tito Kent para sa iba ng buhay ko, balang araw aalis ako. Kapag umalis na ako, anong gagawin nila? Mukhang may plano ako, o at least, may sarili akong kapangyarihan, at makakasigurado ako na si Tito Kent at ang kanyang anak na babae ay hindi maaapi sa hinaharap pagkatapos kong umalis dito. Paano kung mag-set up ng isang martial arts training class sa paaralan? Upang linangin ang ilan sa aking mga puwersa. Nadama ngayon ni Lance na makatuwirang mag-set up ng isang kurso sa pagsasanay sa paaralan. Sa kursong pagsasanay, ang mga may mas mahusay na talento, maaaring isaalang-alang ni Lance na tanggapin sila bilang mga rehistradong disipulo. Ano ang iniisip mo? Nang makita ni Kent Brown ang katahimikan ni Lance, naisip niya na si Lance ay nag-aalala din tungkol sa isang bagay, at kung si Lance ay nag-aalala tungkol sa isang bagay, kung gayon siya ay mas mag-aalala.
Ngumiti si Lance at sinabing, ayos lang, Tito Kent, gusto kong magsimula ng martial arts training class sa paaralan balang araw. Bakit? Kung kailangan mong gumamit ng pera, kakausapin mo ako. Naisip ni Kent na si Lance ay nagbubukas ng kurso sa pagsasanay upang kumita ng pera. Oh, Tito Kent? Sa simula ay hindi ako nagbukas ng kursong pagsasanay para kumita ng pera, ngunit gusto kong sanayin ang ilang alipors. Kung sakaling hindi na ako magtatrabaho bilang bodyguard sa hinaharap, ang mga alipors na ito ay maaaring maprotektahan din. Ikaw. Sabi ni Lance. Hindi na nagtatrabaho bilang bodyguard. Si Kent ay abala sa kaba. Sa sandaling ito, kakaakyat lang ni Sally mula sa hagdan, at nang marinig niya ang mga salita ni Lance, bigla siyang natakot. Kent pagkatapos ay ngumiti, tama ka, hindi ka palaging magiging bodyguard ni Sally. Bagamat nakangiti ang kanyang bibig, si Kent Brown ay nakadama ng kawalan sa loob. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, Tito Kent, kahit na magbitiw ako sa hinaharap, sisiguraduhin kong ligtas kayo bago ako magbitiw. Oh! Hindi naisip ni Kent na magbitiw si Lance, halos tinatrato niya si Lance na parang pamilya sa loob. Biglang bumalik sa realidad, oo, si Lance ay isang bodyguard lang ng campus na kinuha niya, at tiyak na magbibitiw siya minsan sa kinabukasan. Tandaan ang URL, conshoate.net. Mayroon ka bang plano para sa hinaharap? Tanong ni Kent, oras na para makilala ni Kent si Lance, paano siya patuloy na magtatrabaho bilang bodyguard para sa isang napakatalino. Hindi ko pa naiisip, I should pursue the ultimate in martial arts in the future. But not so soon. At least after Miss ay gumaling sa kanyang sakit, a year and a half later. Well, ambisyosa, para sa isang kasing galing mo sa martial arts ang habol mo. Tumango si Lance na may kasamang ngiti na hihihi, si Lance bilang dating malakas na numero 1 kabataan sa mundo, paano siya maa-accommodate ng maliit na lungsod na ito? Tahimik na naglakad si Sally sa likuran ni Lance, bumalik sa silid-aralan, narinig na sinabi ni Lance na tiyak na magbibitiw siya sa hinaharap, agad na nakaramdam ng labis na kalungkutan, nakahiga sa mesa, ang mga luha ay talagang hindi namamalayang tumulo. Sally sa loob kahit naisip, ay siya ay isang buhay na hindi nais na pagalingin ang sakit, Lance isang panghabang buhay na huwag magbitiw. Ibaba ang telepono, bumalik si Lance sa klase, nakita si Sally na nakahiga sa mesa, naisip na mayroon siyang lunch break, hindi siya inistorbo. Isang hapong walang salita. Bandang alas 5 ng gabi, dinala ni Joel ang 5 sa kanyang mga tauhan at pumunta sa bahay ni Kent. Anong lalaki? Si Adan at Eden ay abala sa pag-ungol sa takot. 5 sa kanilang mga tauhan ang naglabas ng kanilang mga baril at itinutok si Adan at, lumuhod ka. Si Adan at Eden ay parehong lumuhad sa takot, at si Tita Mina ay kinaladkad palabas ng kusina ng isa sa kanyang mga tauhan. Utos ni Joel, itali silang lahat. Oo. Hindi nagtagal, nakatali na lahat sina Adan, Eden, at Tita Mina. Umupo si Joel sa sala at tila naghihintay sa pagbabalik ni Kent at Lance, sinabi niyang personal siyang pupunta para hanapin sina Lance at Kent. 5 lalaki, na may mga baril, ang nakatayo sa sala. Makalipas ang kalahating oras, si Kent ang unang umuwi. Pumasok si Kent sa bahay at laking gulat niya nang makita si Joel at ang kanyang 5 tauhan. Agad na sumigaw si Kent, Akiyang. Agad na pumasok si Akiyang sa bahay. Si Akiyang ang bodyguard na pansamantalang ipinahiram ni Wendell kay Kent. Tumingin si Joel kay Kent at ngumisi, Kent, bumalik ka na. Joel, anong gusto mo? Takot na tanong ni Kent. Para saan? Ngumisi si Joel at inutusan ang kanyang 5 tauhan, ano pa ang hinihintay mo, itali mo si Kent Brown. Oo. Sinugod ng 5 bodyguard si Kent. Agad na pinigilan ni Akiyang si Kent. Ang 5 goons ay nakipag-away kay Akiyang. Sa kasamaang palad, ang 5 lalaking ito ni Joel ay pawang 10 milyong mga eksperto sa antas, at si Akiyang lamang ang mabilis na natalo. Tiningnan ni Joel si Akiyang nang may paghamak.
Wala pang 2 minuto, parehong nakatali sina Akiang at Kent Brown. Nagtanong ang isa sa kanyang mga tauhan, Master Wei, nakatali si Kent, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nanginginig ang balbas ni Joel at sinabing, wala nang pagmamadali ngayon, hintayin mong bumalik ang Lance na iyon at harapin ang lahat ng ito ng sama-sama. Oo. Sa sandaling ito, pauwi na sina Lance at Sally. Tahimik si Sally, natakot siya nang marinig ang tawag ni Lance sa kanyang ama noong tanghali. Tinatanggihan niya noon si Lance at ayaw niyang maging bodyguard niya, ngunit ngayon siya ay takot na siya ay talagang magbitiw at umalis balang araw. Miss, galit pa rin kahapon nang pinapasok ko si Bella sa kotse ko para maupo. Tanong ni Lance. Umiling si Sally, hindi ko naisip iyon, ngayon, ayaw kong malaman kung kanino mo gustong gawin iyon. Tama, ang kotse ko ang nagpapasakay sa mga tao, ano ang gusto kong gawin kung kanino. Ang mga salita ay hindi kahit na magkaroon ng kahulugan. Nagulat si Sally at tumingin kay Lance, kahapon ng hapon, hindi ba kayo ni Bella, ang nasa kotse? Alin? Shojin? Ha? Ano ang vibration ng kotse? Yung kasama nung babae sa kotse, di ba last time na kayo ni Kaylee Lee sa kotse ko? Hindi nakaimik si Lance, Miss, sinusubukan mong huminto ngayon, bakit mo naiisip ang mga kalokohang ito, hindi naman simple ang iniisip mo. Ikaw ang hindi dalisay, matapat mong sinasabi. Namula si Sally. Ngumiti si Lance, Miss, so that's what you mean? Nung pumunta ako sa Lee Hospital kahapon, si Bella ay nagkataon lang na gustong umuwi para kumuha ng kung ano, kaya dumaan lang ako para ihatid siya. Yun lang. Wala ka niyan. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin at sinabing, Lance bata pa ako, wala pa akong nahawakang babae sa buhay ko. Natigilan si Sally, hindi makapaniwala, I don't believe it, you're so horny, you're so pure. You even dare to enter the ladies' room that, I don't believe it. Ha. Maniwala ka o hindi bahala ka na, sige, wag mo nang pag-usapan, kailangan mo nang huminto sa pakikipagtalik, di ba may chill attack ka na naman sa gabi. Oh. Napakagat ng labi si Sally at nakinig sa paliwanag ni Lance, mas maganda ang mood niya, bagamat naghinala siya na siyam sa bawat 10 ay nagsisinungaling siya sa kanya, hindi ito maaaring maging ganoon kadali, ngunit nangyari iyon. Hindi mahalaga, mas mabuting maging handa na magsinungaling sa kanya kaysa hindi magsinungaling sa kanya. Kaya lang kapag naisip niya ang katotohanan na isang araw sa hinaharap, maaga o huli, magbibitiw siya at umalis, magagawa ni Sally. T-Help Bot Feel Sad Again. 174. Umuwi sina Lance at Sally, hindi dumating si Daylan para mag-practice ng martial arts ngayon, masyado siyang pagod kanina, pinapakinga siya ni Lance ng 3 araw. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, tumawa sina Lance at Sally at pumasok sa bahay. Nang makapasok sila sa sala, natigilan sila. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sopa sa sala, nakatayo sa tabi niya ang 5 sa kanyang mga tauhan, sina Adan, Eden Tita Mina na nakatali sa silid kainan, at si Kent Brown bilang pati ang bodyguard na iyon, si Akiang, ay nakatali sa bulwagan. Agad na sumigaw si Sally sa takot. Tatay! Sinubukan siyang sugurin ni Sally, ngunit hinayla siya ni Lance sa likod niya. Tumingin si Lance sa matandang ito sa sala at tumawa. Nakita ng matandang iyon na bumalik si Lance, inilapag ang kanyang tasa ng tsaa, tumingin kay Lance at sinabing, Lance, bumalik ka na, matagal na akong naghihintay sa iyo. Sinabi ni Lance, matandang multo, kung hindi mo inaasahan, dapat ikaw ang tinaguriang First Vice Master ng Transformation Dragon Hall, Joel, matagal din kitang hinihintay, alam ko. Lalapit ka sa akin maya-maya, kaya inaasahan ang lahat. Tumayo si Joel at sinipa ang tea tray sa lupa. Agad ding bumunot ng baril ang 5 sa kanyang mga tauhan at itinutok sila kay Lance. Si Sally ay nanginginig sa takot nang makita niya ang baril. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Lance, ipapaalam ko kung ano ang mangyayari kapag nasaktan ko ang aking Joel. Sinabi ni Lance, ang iyong anak, si Noel Wong, ay naging kalahating beteng, nakita mo iyon.
Malamig ang mukha ni Joel. Sa sandaling ito, ikinaway ni Lance ang kanyang kamay at 5 pilak na karayom ang lumipad palabas. Swoosh swoosh. Ang 5 pilak na karayom ay tumusok sa leeg ng 5 lalaki. Pagkatapos, walang sabi-sabing natamba ang 5 lalaki. Nagulat si Joel, ang 5 bodyguard niya, na lahat ay hindi mahina, ay natamba ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, gumalaw si Lance, at sa susunod na sandali, nakatayo si Lance ng 1 metro sa harap ni Joel. Matanda, may daan patungo sa langit at hindi mo ito tinatahak, ngunit walang pintuan sa impyerno, nandito ka ba para mamatay? Tanong ni Lance. Naramdaman ni Joel ang lakas ng katawan ni Lance at nanginginig, nakatingin kay Lance na medyo hindi makita ang lakas ni Lance, isang high school student, hindi dapat ganito kalakas. Mabilis na umakyat si Sally upang kalasin si Kent at ang iba pa. Si Kent at ang bodyguard na iyon, si Akiyang, ay tumingin kay Joel at pagkatapos ay kay Lance, tuwang-tuwa sila, si Lance ay sobrang galing, kahit si Joel ay parang hindi niya kayang makipaglaro sa kanya. Senior Joel, tapusin na natin ang bagay na ito, ano sa palagay mo? Nakangiting tanong ni Kent. Tumingin si Joel kay Kent at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin, Kent, tila napakatapang mo, isang maliit na mga ngalakal, nang ahas kang sumalungat sa akin, ang Dragon Hall. Ngumuso si Lance, matanda, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung sino ang mas malakas at sino ang mas mahina ngayon? Ngumuso si Joel, Lance, ituring mo akong minamaliit ka, mukhang may lakas ka pa, tingnan ko kung gaano ka kalakas ngayong gabi. Napaatras si Lance at agad na tumama, si Joel ay ganap na hindi nakapag-react. Pak! Hinampis ni Lance ang mukha ni Joel. Napakabilis. Matapos maramdaman ni Joel ang matinding sakit sa kanyang mukha, napagtanto niyang sinampal siya ni Lance. Galit na galit si Joel at susuntukan na sana si Lance pabalik, ngunit hindi niya inaasahan na magmumula rin sa kabilang mukha ang matinding sakit. Ikaw. Galit na galit si Joel, 2 sampal, na para bang hindi ito magkapantay, hindi man lang niya naabutan ang oras para mag-react. Sa oras na ito, naramdaman ni Joel ang panibagong sipa sa kanyang tiyan, pagkatapos ay hindi sinasadyang lumipad ang kanyang katawan. At lumipad sa labas ng bulwagan at humampes ng malakas. Nang mahilo si Joel, bigla niyang narinig ang boses ni Lance sa kanyang tainga, hinanap ako ng iyong kamahalan, sigurado akong gusto mong ipadala ko sa iyo ang kalahati ng isang eunuch, kaya tutuperin kita. Bago naintindihan ni Joel ang mga salita ni Lance, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang tiyan. Anong ginagawa mo? Reaksyon ni Joel at abala sa pag-angat ng ulo. Pak! Tinapakan ni Lance ang kanyang noo at nawala ng malay si Joel. Pagkatapos, bumalik si Lance sa sala at hinugot ang mga karayom sa leeg ng 5 lalaking iyon, pagkatapos ay isa-isang itinapon sa labas. Nakita ng bodyguard na si Akiyang kung gaano kalakas si Lance, talagang halos lumuhad siya sa kanya, napakagaling. Nakita ni Kent si Lance na bahagyang inaalagaan ang kanilang gang, ang kanyang puso ay makinis. Tumingin si Sally kay Lance na may mga mata na puno ng paghanga, pakiramdam na napakagwapo ng postere ni Lance. Agad namang nagising ang 5 lalaking tinapon sa labas. Master Wei, gising na. Master Wei. Mabilis na napailing si Joel ng 5 lalaki. Master Wei, anong nangyayari? Nahimatay lang kami, at pagkagising namin, nalaman namin na nasa labas na pala kaming lahat, at nahimatay ka na rin, at natapakan lahat ng baril namin. Siyempre, alam ni Joel ang nangyari, at ngayon ay tumingin sa bilya ni Kent at kumagat ng husto, nakaramdam ng isang matandang mukha na hindi alam kung saan ito ilalagay. Master Wei, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ng isa sa mga lalaki. Kinagat ni Joel ang kanyang mga ngipin at sinabing, umuwi ka muna, tila ang tanging paraan ay ang maghintay sa pagbabalik ng aking panganay. Si Joel at ang 5 sa kanyang mga tauhan, ay sumakay sa isa sa mga sasakyan na kanilang minamaneho sa abo, at umalis ng magulo nang walang sinasabi. Hahaha.
Sa Villa Hall, nagtawanan si Adan Eden at ang iba pa nang makita silang umaalis na nakaabo. At si Lance ay nakaupo sa sofa at gumagawa ng tsaa, walang pakialam sa sitwasyon sa labas. Sinabi ni Kent, Lance, pagkagising ni Joel, hindi siya nagsalita at umalis kasama ang kanyang mga tauhan na nakaabo. Sinabi ni Lance, nakasakit sa sarili, sige, Tito Kent, Akiyang, uminom ka ng tsaa. Okay. Si Akiyang ay abala sa pagtawa at umupo, nakatingin sa mga mata ni Lance na puno ng paghanga. Siya ay kinuha ni Wendell na gumastos ng $20 milyong ng kanyang taunang sweldo, ngunit siya ay naging mas mababa kaysa kay Lance, isang high school student, hindi man lang siya makumbinsi. Hindi nagtagal ay nakauwi na si Joel, ang kanyang anak na si Noel Wong ay sabik na naghihintay, maging si Bai Maoquan ay sumugod mula sa ospital. Sa sandaling ito, nang makitang bumalik sina Joel, Noel Wong, Bai Maoquan, abala silang dalawa sa pagtanggap, nagtatanong, Tatay, kumusta? Kumusta, Uncle? Ay demolish natin si Lance at ang asong iyon na si Ken. Sabi ni Bai Maoquan, si Uncle ay kumilos na rin, kaya tiyak na kailangan niyang sirain sila. Galit na galit si Joel kaya sinabi niya sa kanya na siya ay naging kalahating baiting na rin. Si Noel Wong at Bai Maoquan, silang dalawa, ay biglang sumigaw, isang silid ng 3 tao, lahat sila ay kalahating baiting, kung mayroon pa, maaari silang gumawa ng isang mesa ng mahjong. Si Joel, gayunpaman, ay nakaupo sa kanyang puwitan sa sahig, mukhang sobrang frustrated, siya ang Vice Hall Master ng Irregular Force, ngunit talagang pinaglalaroan siya ng ganito, anong mukha mayroon siya para maging unang Vice Hall Master, matatawa siya kung may lumabas na salita. Lance, pupuntahan kita. Nang makita ni Noel Wong ang bigong hitsura ng kanyang ama, kumuyam ang kanyang mga kamao, umuumbok ang mga ugat sa kanyang mukha. Tiyo, ano ngayon? Medyo gulat na tanong ni Bai Maoquan, ang kanyang patron ay si Joel at ang kanyang anak, ngayon silang dalawa ay naging kalahating baiting katulad niya, si Lance na taong ito, talagang minamaliit siya. 175. Huminahon si Joel at sinabing, ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng mga tagalabas, kung ito ay lumabas, ito ay pagtatawanan, anong prestihiyo pa ang mayroon ako sa Hall of Transforming Dragons. Nagnganga ang ngipin ni Noel Wong at sinabing, pagtitiisan na lang ba natin ito? Tolerate. Hintayin natin si Harry na bumalik sa gabi. Tumawa si Bai Maoquan, ang lakas ng pinsan ni Harry, pero ang lakas ng tiyuhin, siguradong matatalo niya si Lance. Sinabi ni Noel Wong, ngunit, hindi darating si Kuya hanggang alas 9 ng gabi. Ang masarap na pagkain ay hindi natatakot na malate. 9:30 p.m. Sina Joel, Noel Wong, at Bai Maoquan, pati na rin si Harry na kababalik lang galing abroad, silang apat ay nakaupo sa sala. Malungkot si Harry dahil sinabi na sa kanya ng kanyang ama ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang ama, nakababatang kapatid at pinsan ay binubuli ng isang estudyanteng nagngangalang Lance, na pinakialaman din ang kanyang katawan at naging kalahating baiting. Matapos pakinggan ni Harry ang reklamo ng kanyang ama, sa sobrang galit ay halos pasabugan niya ang bahay. 10 taon na ang nakalipas, isang buong dekada mula nang may nang-ahas na gawin siyang Harry na hindi masaya. Hinampis ni Harry ang mesa, kalahating buwan lang akong nasa business trip, at nangyayari ito sa bahay, saan nanggaling si Lance at nang-ahas na gawin ang anumang bagay sa aking pamilya. Kahit na hindi mo tingnan sa mukha ng aking Harry, kailangan mong isipin ang katayuan ng aking ama bilang unang Vice Hall Master ng Transformation Dragon Hall. Abalang sinabi ni Bai Maoquan, pinsan, kailangan mong magdesisyon para sa amin, kahit ang aking tiyuhin ay binugbog ni Lance, at ngayon ay umaasa ako sa iyo. Galit na sinabi ni Harry, huwag kang mag-alala, ako, si Harry, ay papatay kung hindi ako galit. Sinabi ni Joel, ngunit, Little Tiger, ikaw ang manugang ng hari ng Lanhei, kung may mangyaring masama sa iyo, makakaapekto ba ito sa iyong reputasyon? Sa lahat ng mga taon na ito, ang dahilan kung bakit ako naging isang ang unang Vice Hall Master ng Hall of Transforming Dragons ay lahat salamat sa mukha mo, ang manugang ng Lanhei King.
Nalungkot si Harry, tatay, alam mo na ako ang manugang ng Lanhey King, paano mo pa masasabi iyon, isang estudyante lamang sa high school, ako, si Harry, ay hindi, ilalagay ito sa aking mga mata. Abalang sinabi ni Bai Maoquan, tama, pinsan, na si Lance ay isang campus bodyguard lamang na inupakan ng asong-asong iyon na si Kent para sa kanyang anak. Ang 4 na level 18 na bodyguard na iyon na kinuha ko noon ay hindi katugma kay Lance, ngunit hindi iyon ibig sabihin ay makapangyarihan si Lance. Ikaw ang manugang ng Lanhey King, isang level 26 na eksperto, si Lance, pumunta sa impyerno. Tumayo si Harry at sinabing, Tay, hahanapin ko ang Lance na iyon ngayon din. Kailangan mong mag-ingat. Ano bang dapat ingatan, estudyante si Lance, kahit gaano pa siya kalakas, natatakot pa rin ako sa kanya kahit nasa 26th level na ako na martial arts. Lumabas si Harry sa kanyang bahay, nagkataon lang na tumunog ang kanyang telepono, tinitingnan na ang kanyang asawa ang tumatawag, ang pangalan ng kanyang asawa ay Lan Yingying, siya ay anak ng Lanhey King ng London City, si Lanhey King ay isang medyo sikat na eksperto. Sa London City, narinig ko na umabot sa 34 ang antas ng martial arts. Hey, honey, bumalik ka na ba o hindi? Kalahating buwan na ang business trip mo, at miss na miss ka na ng mga tao na hindi na nila matiis, kaya bakit hindi mo ay lapit ang iyong asno dito? Wavy ang boses sa phone to the point of no return. Harry has a heartbeat inside, hehe smiled, honey, wait for me. Babalik ako agad. Bakit hindi ka bumalik agad kung hindi ka babalik hindi kita papasukin sa bahay. Naramdaman ni Harry ang tuyong init sa kanyang katawan, ang babaeng ito ay masyadong nababalisa, gayunpaman, ang isang business trip sa loob ng kalahating buwan ay nagpait sa kanya, talagang ayaw ni Harry na lumipad kaagad sa kanya. Gayunpaman, hindi siya makakapunta sa bahay ng kanyang biyenan ngayon upang mahanap ang kanyang asawa, kailangan niyang pumunta at linisin muna si Lance. Sige, maglilinis ako ng lalaki, babalik ako kapag tapos na ako. Bilisan mo, hihintayin kita, huwag mo akong paghintayin ng matagal. O gagawa ako ng leksyon sa tatay ko. Sige, malapit na. Natahimik si Harry saglit, palaging pinapakilos ang kanyang ama na crush siya, ngunit talagang natatakot siya sa kanyang ama. Ang kanyang ama, si Lanhey Wang, ay isang sikat na eksperto sa London City. Sa ngayon, sa bahay ni Kent Brown. Si Lance ay nasa computer sa kanyang silid. Hindi nagtagal, umakyat si Adan. Adan, ano iyon? Tanong ni Lance. Young Master, may dumating na bisita para hanapin ka, Young Master. Hinahanap ako. Tumayo si Lance at bumaba ng hagdan. Bumaba si Lance sa sala, nakita ko lang ang isang lalaking nakaupo sa sala, si Kent Brown ay abala sa pagbuhos ng tsaa para sa lalaking iyon, ang mukha nito ay parang takot na takot, at ang aksyon ng pagbuhos ng tsaa para sa lalaking iyon ay medyo nanginginig. Si Kent ay natakot sa loob, dahil ang lalaking ito, hindi isang ordinaryong tao, siya ay manugang ng hari ng Lanhey at ang panganay na anak ni Joel, Harry, isang antas ng martial arts ng 26 na eksperto, napakalakas. Tao at may kakaibang pagkakakilanlan ay dumating si Harry, si Kent ay medyo napakalalim. Tito Kent, sino ang naghahanap sa akin? Tanong ni Lance, na nakaupo sa sopa. Tumingin si Harry kay Lance, kalahating takip, isang walang awa na kulay sa kanyang mga mata. Si Kent ay abalang nagsabi, Lance, ito si Harry, siya ang manugang ng Lanhey King, sinabi niyang sinadyakan niyang dumalaw. Ngumiti si Lance at sinabing, kaya siya ang manugang ng hari ng Lanhey. Ipinagmamalaki ni Harry ang kanyang sarili sa loob at bumaantong hininga, kilala mo rin ang biyenan ko. I don't know. By the way, sino si King Lanhey? Bodyguard din. Ikaw. Namula ang mukha ni Harry. Sinabi ni Kent Brown, siya ay isang kagalang-galang na eksperto sa London City. Lance omed at nagtanong, gaano kataas? Kasing taas ba ito ng 3 palapag na gusali? Umiling si Kent, ito, partikular na hindi ko rin maintindihan.
Kahit si Uncle Kent ay hindi naiintindihan, tila ito ang Rauchland River King, ay hindi masyadong mataas ang kamay. Natatawang sabi ni Lance. Pak! Ibinagsak ni Harry ang kanyang tasa sa lupa, nang ahas na hindi igalang ang kanyang biyenan. Agad na tumayo si Lance, itinuro ang mga piraso sa lupa at sinabing, "Dam, ang tasa ng dragon ng ninuno ng aking lolo ay talagang nahulog, bayaran ito, kung sino ang naghulog nito ay magbabayad para dito." Galit na galit si Harry, wala man lang siyang ginawa kay Lance, pero itong si Lance ay mayabang muna, at sumigaw pa siya ng kabayaran. Lance! Kinagat ni Harry ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Lance. "Magbayad ka!" Sabi ni Lance na itinuro ang mga piraso sa lupa. Sumakit at umungal ang galit na atay ni Harry, "Babayaran ko ang gusto ng nanay mo." Pagkasabi noon, sinipa ni Harry ang buong coffee table, tuluyang pinunit ang mukha, syempre, dumating siya para linisin si Lance, ngayon lang. Ang dahilan kung bakit ang isang magiliw at eleganteng unang umupo upang uminom ng tsaa, marahil ay gustong magpanggap na isang paghahambing, na nakakaalam na si Lance ay isang magaspang na tao, sayang ang pagpapakayag, dapat na malaman na sa unang pagkakataon na siya ay dumating sa direktang sinampal ang mga bagay. Lance puso ng isang malamig na tumawa, dumating upang gumawa ng gulo, gumawa lang ng gulo, pa rin uminom ng kung ano ang tsaa, magpanggap upang ihambing. Sinabi ni Lance, "Nabasag mo ang aking ancestral dragon cup, hindi pa ako tapos sa iyo." Pagkasabi niyan, hinawakan ni Lance ang kwelyo ni Harry, itinuro ng isang daliri ang basag na tasa sa lupa, at umungal, "Bayaran mo, ikaw bayaran mo ako, kabuoang 10 milyon. Si Harry ay hindi nagmamadaling gumawa ng anuman, ngunit malamig na sinabi, "Bibilang ako ng 3, at kung ang paa ng iyong aso ay nasa akin pa rin, ang paa ng iyong aso ay hindi na umiral." 176. Sinabi ni Lance, "Wala akong pakialam kung anong kuko ng aso o hindi, sinira mo ang tasa ng dragon ko, gusto ko lang na bayaran mo iyon." Si Lance ay parang tusong tindero sa kalye, hinawakan si Harry sa kwelyo at sumisigaw para sa kabayaran. Ang pagkilos na iyon ay halos nagpaisip maging si Kent Brown na isa itong totoong Dragon Cup. Galit na galit si Harry na hinihila siya ng kanyang kwelyo, ngunit syempre, na aksidente ito, hindi siya naniniwala na si Lance, isang high school student, ay maaaring hilahin ang kanyang kwelyo. 1. Nagbilang si Harry. "Magbayad ka, huwag mo akong isigaw ng 1, 2, 3, ang aking ninuno na tasa ng dragon, na ginamit ng emperador sa tiyan noong nakaraan, sinira mo ito ng hindi man lang kumusta, gusto kong magbayad ka." 2. Nagpatuloy si Harry sa pagbibilang, ang kanyang boses ay nagpapakita ng walang katapusang lamig. "Compensate, 10 milyon. San?" Bago pa sumigaw ang tunog ng 3, sinuntok ni Lance ang tiyan ni Harry. Bang! Ang tunog. Ang mga mata ni Harry ay umikot at umikot saglit, ang kanyang likod ay naka-arco ng mataas, at ang kanyang bibig ay nakapaglabas ng pantig na, 3. "Magbayad ka." Hinawakan ni Lance ang kwelyo ni Harry at hindi binitawan. Itinaas ni Harry ang kanyang ulo sa sakit, sa sandaling naramdaman niya ang kanyang buong tiyan na nanginginig at ang kanyang mga kamay at paa ay nanginginig, talagang nahirapan siyang paniwalaan na siya ay sinuntok ni Lance, at ito ay napakalakas na suntok na parang nawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban saglit. "Bayaran mo." Bang! Sa isang sigaw ng Don, isa pang suntok ang ibinato. "Ah!" Sigaw ni Harry at bumagsak sa lupa, tinakpan ang kanyang tiyan at yumuko ang kanyang likod. Pinunasan ni Kent ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang puso, "Ano ang nangyayari?" Si Harry ay manugang ng hari ng Lanhey, tiyak na hindi mahina ang kanyang martial arts skills, bakit parang hindi niya alam kung paano gawin. Martial arts, tinakpan ang kanyang tiyan at bumagsak sa lupa. Saan nalaman ni Kent na natama na siya ni Lance ng isang suntok ng kunwari siyang nagkukumpera at sumisigaw ng 1, 2, 3, at nawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban, ang pangalawang suntok na ito ay tumaas muli, at si Harry ay napakigalang. Sa dalawang suntok na ito, naglakas loob pa rin siyang lumapit kay Lance, hindi iniisip ang sarili niyang lakas.
Sa sandaling ito, si Harry ay nanginginig sa sakit, hindi inaasahan na ang lakas ni Lance ay napakalakas. Magbayad ka, naririnig mo ba ako? Pagkasabi noon, hinawakan ni Lance si Harry at sinuntok muli ang tiyan ni Harry. Poof! Si Harry ay bumulwak ng isang bibig ng dugo. Huwag kang lumaban, ako ang magbabayad. Sunod-sunod na sigaw ni Harry. Ako na ang magbabayad. 10 milyon. Nanginginig ang mga kamay ni Harry at isinulat ang isang tseke para sa 10 milyon, na may ilang patak ng dugo na tumutulong dito. Sige, binayaran mo na ang aking Dragon Cup, ngayon ay maaari na tayong magsimula sa negosyo. Binitawan ni Lance si Harry at ibinigay ang tseke kay Kent Brown. Gumapang si Harry mula sa lupa, nanginginig pa rin ang kanyang katawan, at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nagtanong si Lance, sabihin mo sa akin, ano ang partikular mong pinuntahan para makita ako? Partikular ba ang pagdating mo para basagin ang aking Dragon Cup? Ang puso ni Harry ay nag-uumapo sa galit, dumating siya upang alagaan si Lance, ngunit hindi man lang niya nahawakan ang isang buhok, at kahit papaano ay nawalan siya ng 10 milyong dolyar, at higit sa lahat ay binugbog siya hanggang sa siya ay samuka ng dugo. Wala lang, para lang uminom ng tsaa, aalis muna ako. Nagpanik si Harry at lumabas ng bahay ni Kent. Sumimangot si Lance at nagmura, Apo. Harry matapos tumakbo palabas ng bahay ni Kent Brown. Agad na sumakay sa isang kotse, pagkatapos sumakay sa kotse, binasag ni Harry ang manibela at galit na sinabi, ano ba, paano magiging napakalakas ng isang high school student, kahit na ang level 26 kung martial arts level ay talagang pinalambot ng kanyang dalawa. Mga suntok. Mukhang masyado akong magaan ngayon, hindi ako napaghandaan at na-caught off guard niya na maging ganito. Sa sandaling ito, muling nagring ang telepono ni Harry, asawa niya ang tumatawag. Harry, tapos ka na ba sa negosyo mo o hindi bilasan mo na at pumunta ka dito. Okay, babalik ako agad. Si Harry ay walang magawa, ngayon ay kailangang huminto, isa pang araw upang maghanda at pagkatapos ay mag-isip ng mga paraan upang linisin si Lance, ngunit siya ang manugang ng Lanhaking, ilang mga disipulo ang napakalakas. Mabilis na pumunta si Harry sa bahay ng kanyang biyenan, dahil ang kanyang asawa ay nakatira sa bahay ng kanyang biyenan sa buong taon, at ang bahay ng babae ay mas malakas pa. Pagkapasok ni Harry sa silid, ang kanyang asawa ay tumalon mula sa kama na parang pusa, tumalon kay Harry at inihagis siya sa sahig, sa sobrang pagkainip. Makalipas ang 10 minuto, biglang may umuungal mula sa silid, get out. Bang! Lumipad si Harry sa bintana at nahulog sa damuhan sa ibaba. Mabilis na naalarma ang buong pamilya sa pangyayaring ito, at ang biyenan ni Harry, si Lan Hiwang, na nagkataong nanunood ng TV sa sala, ay sumimangot, kakakilala lang ng dalawang batang mag-asawa, at nag-aaway na naman sila. Sa sandaling iyon, tumakbo si Harry sa bulwagan mula sa labas. Nakita ni Harry ang kanyang buong pamilya na tumatakbo papunta sa sala, galit na ginawa rin siya ni Lance bilang kalahating eunuch. Kumunat ang noo ng Lanhaking, anong nangyayari? Bakit naging ganito, bakit ngayon lang kayo nag-away ni Yinger? Si Harry ay nanginginig sa galit, nalaman niya, siya at ang kanyang kapatid na lalaki at pinsan, at ang kanyang ama, isa at pareho, kalahating beteng, oh my god, talagang nagsama-sama sa isang mesa ng mahjong, ang kanyang ama at ang kanyang kapatid at pinsan. Hindi ko pa alam ang tungkol dito, hindi ko talaga alam kung magagalit ba sila kapag nalaman din nila ito, lahat sila ay umaasa na maghihiganti siya kay Lance, bilang resulta. Lance, hindi pa ako tapos sa iyo. Agad na sumigaw si Harry. Nagtanong ang Lanhaking, ano ang nangyayari, sabihin mo sa akin ng malinaw. Si Harry ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Tatay, isang lalaking nagngangalang Lance ang gumawa ng isang bagay sa aking kapatid, at sa aking pinsan, at sa aking ama, at naging kalahating beteng, hindi makakain, makainom, o makagamit.
Kaya pumunta na lang ako sa kausapin ang Lance na iyon para ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit hindi ko akalain na may kaunting kapangyarihan si Lance at inatake ako ng biglaan na naging sanhi ng pagkatalo ko, kaya kinailangan kong makipag-ayos sa kanya sa ibang pagkakataon. Bumalik ako, nang sinubukan ni Yingying na makipagkita sa akin, hindi ko man lang napagtanto kung ano ang nangyayari, ngunit pinalayas ako ni Yingying sa bintana. Sa sandaling iyon, humikbi sila ni Yingying at bumaba. Humihikbi sila ni Yingying, "Dad, Mom, I wanted to make out with him kasi kalahating buwan ko na siyang hindi nakikita, pero hindi ko inaasahan na kapag malalim na ang pagmamahal, bigla kong na-realize." Sob. Sa pagsasabi niyan, sumigaw sila ni Yingying sa pagkabigo. Galit na galit si Lan Hiwang, "Sige, tumigil ka sa pag-iyak, sino si Lance?" Si Harry ay abala sa pagsasabing, siya ay isang campus bodyguard na tinanggap ng isang maliit na amo na nagngangalang Kent. Ang isang high school student ay may ganoong kalakas na kapangyarihan. Kahit ikaw. Ang iyong pamilya ay ginawa niyang kalahating eunuch. Tumalo ng mga kilay ni Lan Hiwang. Napayuko si Harry sa kahihiyan, "Tay, ako ang nag-aasar sa kalaban noong una, kung hindi, hinding-hindi niya ako matatalo, hindi naman sa hindi ako malakas, huwag kang magkakamali." Yu patay na patay pa rin si Hu, hindi matapang na aminin na hindi siya sapat na malakas, at ang katotohanan na ang kanyang buong pamilya ay naging kalahating beteng ay tunay na nakakahiya. Ang panloob na galit ni Harry, ay nakasalansan sa isang bundok, "Ang pamilya gumawa ka na lang ng table ng mahjong 177. Tumingin ang Haring Lanhi sa kanyang umiiyak na anak na babae at malungkot na nagsabi, "Harry, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, ang bagay na ito ay dapat magbigay kay Yingying ng paliwanag at gawin na si Lance ay magbayad ng halagang nararapat sa kanya." Gayon din, pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon upang pagalingin ito, huwag mong palalain si Yingying. "Dad, don't worry, I will." "Sige, ayos lang, bumalik ka na sa kwarto mo." Tinapos ni Lance na bugbugin si Harry at bumalik sa itaas para maligo at matulog. Sa bahay ni Joel. Umupo si Joel sa sofa. Sinabi ni Bai Maoquan, "Tio, sinabi ni Lance na dapat kang pumunta sa kanya isang beses sa isang buwan upang magpa-iniksyon, kung hindi ay magiging ganap kang beteng, kailangan mo ba talagang pumunta sa kanya upang bigyan siya ng iniksyon? Paano buksan ang iyong bibig? Sana mapigil ng pinsan na iyon si Lance." Ang katawan ni Joel ay nanginginig ng kaunti, sa totoo lang ay niloloko siya ng husto ng First Vice Hall Master ng Hall of Transfiguration Dragon, at hindi man lang siya makapagsalita. Matagal nang hinahanap ni Kuya si Lance, at hindi ko alam kung paano ito nangyayari. Sabi ni Noel Wong. "Tawagan mo siya." Sa sandaling iyon, pumasok si Harry mula sa pintuan. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. "Kumusta ka na, Kuya? Tiger, nasaan si Don Lance? Hindi mo ba siya dinala para gamutin tayo?" Tumingin si Joel sa labas ng pinto at hindi nakita ang figure ni Lance. Sumigaw si Harry, "Tatay, Xiaolong, Maoquan, pasensya na, lahat ng ito ay dahil hindi ko pinansin ang kalaban at wala akong magawa tungkol kay Lance." Napabuntong hininga si Joel, "Masyado ka namang conceited, sandali na lang, magdadala ako ng daan-daang kapatid para ayusin ang score sa kanya sa ibang araw." Sinabi ni Noel Wong, "Kuya, ngayon lang nakatawag si Hipag, hinihimok kang pumunta. Isantabi muna natin ito at magmadaling hanapin ang iyong hipag, tutal, naging sa isang business trip sa loob ng kalahating buwan, at nami-miss ka ng iyong hipag." "Harry daw, nandoon ka na," pinalayas ako ni Yingying. Si Joel ay abala sa pagtatanong, "Bakit?" Naikuyom ni Harry ang magkabilang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kasi, dahil kalahating eunuch din ako ngayon." "Ano? Nagulat ang tatlong Joel, hindi lang nabigo si Harry na linisin si Lance, naging kalahating eunuch pa siya. Goddamn Lance. Hindi na ito napigilan ni Joel at umiyak at umungal, ang buong pamilya ay naging kalahating beteng.
Si Bai Maoquan ay hanggal sa isang tabi, sa kanyang puso ay sinabi niya, tapos na, ganap na natapos, ang pamilya ni Tiyuhin ay katulad ko. Nanginginig si Noel Wong at nagtanong, Kuya, alam ba ito ng biyenan mo? Pambihira ang biyenan mo, kung alam ng biyenan mo, maghahanap ba siya ng hustisya para sa iyo? Sinabi ni Harry, sinabi sa akin ng aking biyenan na gumaling sa lalong madaling panahon, huwag mong pakirapan si Ying Ying, hindi ako nangangahas na sabihin sa harap ng aking biyenan na hindi ako sapat na malakas. Sa takot na maliitin ng aking biyenan, kaya sinabi sa akin ng aking biyenan na pumunta at ayusin si Lance sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Noel Wong, Kuya, kung talagang ganoon kalakas si Lance, sabihin mo sa biyenan mo ang totoo hayaan mong tulungan ka ng biyenan mo. Hindi ko kaya. Anong mukha ko? Harry? Ang mayroon? Bukod pa, ang gabing ito ay orihinal na dahil sa isang magaan na kaaway, tiyak na ako na ang bahala sa Lance na iyon ng mag-isa, huwag hayaan ang aking ama iniisip ng pamilya ni Lo na ang aking manugang ay walang kakayahan. Sabi ni Harry habang nakapikit ang mga ngipin. Walang sinabi sa buong gabi. Kinabukasan pagkagising ko, tila nakalimutan na ni Lance ang lahat ng nangyari kagabi, ngayong ang pamilya ni Joel ay niloko na ni Lance, hindi na sila dapat maglakas loob na gulo muli ng madali kina Lance at Kent. Hinatid muli ni Lance ang babae sa paaralan gaya ng dati, na tila sanay na sa buhay ngayon. Pagpunta sa paaralan ngayon, si Lance ay magsasagawa ng isang martial arts training class, na opisyal na. Ipakita ang iyong sariling kapangyarihan. Sa unang klase, pumunta si Lance sa radio room at sumigaw, mga kapwa mag-aaral, narito ako para ipakayag ang isang bagay, magsisimula ako ng martial arts training class, kung gusto mong matuto ng martial arts mula sa akin, pirmahan sa pwesto ko. Wow! Biglang gumalaw ang buong paaralan, nagningning ang mga mata ng bawat estudyante ng mga bituin nang maisip nila ang mga kasanayan sa martial arts ni Lance, ang pangatlong pwesto sa listahan ng mga henyong masters, at gusto nilang maging kasing kapangyarihan ni Lance. Kaya, hinailan ni Lance ang isang mesa pababa sa patag na palapag, at sino mang gustong magparehistro, anuman ang klase nila, ay pumila upang hawakan ang kanilang mga buto para ma-verify, at sino mang naramdaman ni Lance na okay ang kanilang pinagmulan, ay nanatili. Hindi nagtagal, ang mga taong nakapila sa ibaba ay nakabuo ng mahabang pila, mas masigla kaysa sa pagbili ng mga tiket sa tren tuwing spring break. Kung tungkol sa mga klase, wala nang tao sa kanila, at ang buong paaralan ay dumating upang pumila. Bukod dito, maraming guro ang nagpanggap na mga estudyante at pumila doon, sinusubukang makipag-hangout kasama si Lance. Nagulat din si Lance na napakaraming estudyante ang gustong matuto ng martial arts mula sa kanya. Pagkatapos, kailangang i-verify ito ni Lance sa pamamagitan ng paghawak ng maayos sa mga buto, dahil napakaraming tao, tiyak na kailangan niyang maghanap ng may mahusay na kwalipikasyon. Isa-isang pinatunayan sila ni Lance, hinawakan ang mga buto ng kanilang mga katawan, nanatili ang mga panla, at inirehistro siya ni Daylan sa tabi niya. Well, your bones are good. What's your name if you pass the first round of screening? Lance Damon. Ang pangalan ko ay Lanyo, second year senior class 5. Isinulat ni Lance ang pangalan. Susunod. May dumating na babae, hindi maganda ang babaeng ito, pero okay naman ang figure niya. Sinabi ni Lance, gusto kong matukoy ang kalagayan ng iyong mga ugat at buto, kaya hahawakan ko ang iyong katawan, kung hindi mo ito matatanggap, pagkatapos ay sumuko. Namula ang dalaga at sinabing, Tang Xiao, kahit ano gawin mo. Si Lance ay hindi magalang, simula sa leeg hanggang sa hawakan ang mga buto, pagkatapos ay ang mga braso, likod, dibdib, at iba pa sa bawat buto at kasukasuan ng buong katawan hanggang pababa, hinawakan ng babae ang buong katawan na nangangati. Ang mga lalaki na nakapila sa likod ng bugzo ng inggit, si Lance Yanfo ay napakalalim, napakaraming babae, hindi ba halos lahat ng babae sa paaralan ang hawakan? Paumanhin, hindi maganda ang root bone, sa susunod. Paumanhin ang babaeng iyon, hinawakan siya ni Lance ng walang kabuluhan.
Sunod-sunod si Lance, at di nagtagal ay 11:00 na ng umaga, ngunit nang tingnan ni Lance, mayroon pa ring mahaba at mahabang pila sa likuran niya, at natatakot akong lahat sila ay pumila sa playground. Ang mga guro ng paaralan ay walang magawa sa mga estudyanteng nakapila, at kahit anong sigaw nila ay hindi na sila babalik sa klase. Ang punong guro ay walang magawa, at inihayag lamang na ang mga klase ay suspendido para sa araw na iyon. After announcement ng principal, nagpalit siya ng school uniform, nagsuot ng sombrero, at nakipag-blend din sa mga nakapila na estudyante. Hindi nagtagal, tanghali na, at si Lance ay nakaramdam ng kawalan ng pakiramdam sa paghawak sa mga lalaki at babae buong umaga. Sa sandaling ito, si Sally ay nakatayo sa itaas na koridor, si Lance sa bawat hawakan ng isang babae, kailangan niyang sampain ang isang pervert, ang kanyang puso ay lubhang hindi komportable, ngunit walang paraan. Ilan? Tanong ni Lance. Sinabi ni Dylan, higit sa 30. Mahigit 20 pa lang pagkatapos maramdaman ang buto para ma-verify buong umaga. Natahimik din si Lance, tila walang gaanong talento na angkop para sa pagsasanay sa martial arts sa paaralang ito, at si Lance ay hindi masyadong mahigpit sa pakiramdam ng buto, ngunit gayunpaman, 30 lamang o higit pa ang nakakatugon sa mga kondisyon na nasa isip niya. Gayunpaman, mayroong mas maraming mga koponan sa likod. Uy, hindi ba ikaw ang punong guro? Akmang hahawakan ni Don ang isang estudyante ng mapagtantong prinsipal iyon, at suot pa rin ni Nima ang kanyang uniforme sa paaralan. 178. Oh, Lance, yun. Medyo nahiya ang prinsipal na kahit siya ay nagpapanggap na estudyante dito. Ngunit hindi alintana ni Lance ang kaunting problema niya sa prinsipal at binigyan pa rin siya ng napakaseryosong bone touch. Ang hindi inaasahan ni Lance ay ang punong guro ay may magandang ugat. Headmaster, not bad. Bagay ka talaga sa martial arts training. Really? That's great. So can I sign up? Natutuwa ang principal. Bumalik si Lance kay Dylan at sinabing, markahan mo ito. Salamat, Tang Xiao. Nalampasan ng principal ang bone touch ni Lance, doble ang kasiyahan sa pag-iisip na matuto ng martial arts mula kay Lance. Tila nakalimutan niya kung gaano niya minsan hinamak si Lance. Sa oras na ito, lumakad si Andrew sa punong guro na may malungkot na mukha. Headmaster, araw-araw kitang tinuturuan ng martial art habang nag-aaral ka kay Lance nang hindi man lang nagpapaalam sa akin, napag-isipan mo na ba ang aking nararamdaman? Sabi ni Andrew. Mas mabilis na binago ng punong guro ang kanyang mukha kaysa sa pagbuklat ng mga pakina ng isang libro, humuhuni, Andrew, mula ngayon, hindi mo na ako kailangang turuan ng martial arts, mayroon na akong mas mahusay kaysa sa iyo na magtuturo sa akin, sige, pumunta ka kung saan. Ito ay cool at manatili. Si Andrew ay tahimik na lumayo, ang kanyang puso ay labis na nagwawala, siya ay nagtuturo sa punong guro sa loob ng ilang taon, ngunit siya ay tumalikod sa kanya ng napakabilis. Kinagat ni Andrew ang kanyang mga ngipin, na para bang nakapagdesisyon na siya, pagkatapos, sumama rin siya sa mahabang pila. Sa 4:00 ng hapon, hahawakan na sana ni Lance ang isang estudyante, at nang tumangala siya, hey, si Andrew iyon, ang ika-10 sa Genius Master List. Ikaw, Andrew. Medyo nagulat si Lance, kung tutusin, sikat din si Andrew sa paaralan, ngunit pipiliin niyang sumali sa kanyang kurso sa pagsasanay, habang ang iba pang mga eksperto sa henyo at iba pang mga tao, wala sa sumama sila dahil hindi nila kayang hilahin ang mukha, ngunit si Andrew ang unang humila ng mukha. Sinabi ni Andrew, hipyoan ito. Ngumiti si Lance, hindi mo kailangang hawakan ito, Dylan, markahan mo ito. Nakita ni Andrew na pinadaan siya ni Lance ng diretso, at sinabing salamat kay Lance sa pagbibigay sa kanya ng ibang treatment, na nagparamdam kay Andrew ng kaunting mukha. Sinabi ni Lance, Andrew, naniniwala ako na sa hinaharap, lubos kang matutuwa na pinili mo ngayon. Sana nga. Hindi umimik si Andrew at naglakad na palayo. Ang pagpaparehistrong ito na nakakaantig sa buto ay tumagal hanggang 10:00 ng gabi, at hinawakan ni Lance ang lahat ng estudyanteng nakapila sa loob ng 13 oras.
Nang matapos ito ay pinaandar ni Lance ang BMW pauwi. Hindi muna umuwi si Sally, at naghintay sa paaralan hanggang 10:00 para matapos bago umuwi kasama si Lance. Sa bahay, kumain si Lance at pagkatapos ay pinagsama-sama ang listahan. Pagkatapos ng isang mahirap na araw na trabaho, mayroong eksaktong 180 mga mag-aaral na natugunan ang mga kinakailangan ni Lance, na kinabibilangan ng isang punong guro at 2 guro. Nag-post kaagad si Lance sa campus, ang sumusunod na listahan ay pumasa sa unang round ng screening at magiging mga unang estudyante ng kursong pagsasanay ni Lance. Sa susunod na buwan, sasanayin ko ang 180 estudyanteng ito, at pagkatapos ng isang buwan, tatasahin ko sa kanila, at sa mga pumasa sa assessment, magkakaroon ako ng malaking sorpresa para sa kanila. Sa dulo ng post, isa-isa ni Lance ang 180 na pangalan. Syempre, mabagal mag-type si Lance, si Sally ang tumulong sa kanya. Ang buong campus, sa sandaling ito, ay nagsasalita tungkol sa 180 mga mag-aaral na nakapasa sa Bone Touch, na parang nanalo sila sa loto. Nasa sabik, lahat sila ay nag-isip tungkol sa kung anong mga sorpresa ang ibibigay ni Lance sa mga estudyanteng nakapasa sa isang buwang pagtatasa. Sa madaling salita, ang buong campus ay kay Lance ngayong gabi. Sa sandaling ito, sa isang partikular na silid sa lungsod ng London, isang batang lalaki ang tumingin sa campus at nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Nanlumo ang batang ito, hindi pa nagiging number 1 si Lance sa school, bakit parang naging number 1 siya ngayon sa school, parang wala na ako at ang number 1 na si Shuyan. Sa lahat. Tama, ang pangalan ng batang ito ay Fang Shu, at siya ay mula sa Palanan Middle School, ang pangalawang lugar sa listahan ng mga eksperto sa henyo. Si Fang Shu ay gumawa ng isang espesyal na paglalakbay sa paaralan ngayon at naglakad-lakad sa paligid ng paaralan, ngunit walang kahit isang tao na bumati sa kanya, at lahat ng mga estudyante ay pumila para hawakan ni Lance ang kanilang mga buto. Maging ang mga guro ay nakapila na nagpapanggap na mga estudyante, at ang pinakamasaklap sa lahat, maging ang punong guro ay nakapila na nagpapanggap bilang isang estudyante. Dahil dito, hindi komportable si Fang Shu sa loob, kung saan eksaktong hindi komportable at tila hindi masabi. Sa madaling salita, parang si Lance ang naging una sa paaralan, at siya, ang pangalawa, at si Shuyan, ang unang lugar, ay hindi. Umiiral na. Pagka-uwi, si Fang Shu, habang pinag-iisipan niya ito, lalo siyang nalungkot, at pagkatapos ay binuksan ang campus upang tingnan ang post na kaka-post ni Lance, na nagpapaalam sa 180 na listahang iyon, ilang minuto lang, 10,000 tugon. Sa madaling salita, ang buong campus, na parang naging pamilyang Lance ay binuksan, Lance, kahit saan ay hindi Lance. Habang tumitingin si Fang Shu sa loob, mas lalong hindi maganda ang pakiramdam niya, hindi pa nauuna si Lance sa paaralan, binaliwala ba ng lahat ng estudyante ng Palanan Middle School ang pangalawa at unang pwesto. Huminga ng malalim si Fang Shu at parang nagdesisyon na hindi na siya pwedeng baliwalain ng buong school na ganito, parang wala siya, kailangan niyang umiral kahit minsan. Kaya, si Fang Shu, na hindi nag-post, ay gumawa din ng post sa campus. Sabi sa post ni Fang Shu, "Kumusta sa lahat, ako si Fang Shu." Matapos ni Fang Shu ang kanyang post, naisip niya sa kanyang sarili, ang pangalawang pinakamahusay na tao sa listahan ng eksperto ng Genius ay nag-post, iniisip ko kung gaano karaming mga tugon ang magkakaroon pagkatapos ng 5 minuto. Tiningnan ni Fang Shu ang oras sa dingding at tahimik na naghintay ng 5 minuto, medyo kinakabahan siya, ang una niyang post, hindi ko alam kung gaano karaming mga tugon, umaasa siyang umabot sa higit sa 20,000, biglang sumabog ang Lances mag-post, ipaalam sa lahat na may mas makapangyarihan sa paaralan, huwag gawing numero 1 si Lance. Hindi nagtagal, dumating ang 5 minuto, huminga muli si Fang Shu ng malalim at nag-click sa refresh, upang makita kung gaano karaming mga tugon ang mayroon, mas maraming mga tugon, mas maraming bigat ang mayroon siya, mas bigat ang mayroon siya. Gayunpaman, nang mag-refresh si Fang Shu, nalaman niyang nawawala ang kanyang post. Nasaan ang post ko? Bakit nawala? Nabura na ba? Nakakunot ang noo, nagsimulang mag-scroll pababa si Fang Shu,
at sa wakas, lumingon siya sa kanyang post, na lumabas na lumubog sa ilalim ng campus. Kaagad na nag-click si Fang Shu sa kanyang post, at nakitang, 0 replies. Si Fang Shu ay tumingin sa pangalawang pagkakataon, ang buong campus, ay puro mga post ni Lance, at ang tatlong salita na si Lance ay nangingibabaw lamang sa campus forum. Ngunit siya, ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa henyo, ay walang sagot. Biglang, isang malakas na pakiramdam ng kawalang kasiyahan, ayaw, pagsuwi sa loob ng Fang Shu, siya ang pangalawang henyo na dalubhasa sa pangalawang karakter, bakit 0 ang sagot, Lance ang pangatlo, ngunit nangingibabaw sa screen. Lance, lahat ng Lance, sa huli, na pangalawa sa henyo na eksperto. Halos malaglag ng galit ni Fang Shu ang kanyang telepono. Inayos ni Fang Shu ang kanyang paghinga at napabuntong hininga, siguro, ngayon lang, hindi naalala ng mga tao, tutal, bihira akong lumabas sa school, okay, magpo-post ulit ako, this time gagawa ako. Mas malinaw. 179. Kaya, gumawa si Fang Shu ng isa pang post, mga kapwa mag-aaral, ako si Fang Shu, pagod na ako sa martial arts practice ngayon, ang 10-section sword ng aking Fang family, noong huli ay ginawa akong pangalawang pinakamahusay na genius expert, sa pagkakataong ito ay marami na. Mas pino, hindi ko alam kung kaya kong hamanin ang unang lugar ngayon. Ang post ni Fang Shu sa pagkakataong ito ay mas malinaw kaysa sa ginawa niya, at nabente ito, partikular na muling pinangalanan ang pangalawang lugar ng Genius Expert, habang pinangalanan din na maaaring magkaroon siya ng lakas na humamon para sa unang pwesto. Gaano man katingnan mo, ang pagpilit na ito ay dapat na mas mataas kaysa sa alinman sa mga post ni Lance. Sa pagkakataong ito, gustong makita ni Fang Shu kung gaano karaming mga tugon ang mayroon. Sana pagkatapos ng 5 minuto, ang bilang ng mga tugon ay nasa 30,000. Tahimik na binilang ni Fang Shu ang oras, naghihintay na matapos ang 5 minuto. Nang sa wakas ay natapos na ang 5 minuto, si Fang Shu ay abala sa pagre-refresh ng campus, at nang tumingin siya, ang kanyang post ay bumagsak muli sa ilalim, at wala na namang mga tugon. Bakit? Bakit ganoon, eksakto? Ako ba, Fang Shu, ay may kaunting timbang sa Palanan High School. Ano si Lance, bakit ang kanyang post ay may 10,000 komento sa loob ng ilang minuto, samantalang ang aking post ay walang tugon? Umuungol si Fang Shu, dahil sa matinding kaibahan na ito, gusto niyang magalit. Saglit na nag-isip si Fang Shu, kinuha ang kanyang telepono at tumawag. Sa sandaling ito, kinuha ng isang babae, na matutulog na, ang telepono. Fang Shu, bakit mo ako tinatawagan sa kalagitnaan ng gabi? Tanong ni Shuyan. Ang Shuyan na ito ang una sa listahan ng henyo ng White Cloud High School. Huwag mong intindihin, Shuyan, wala akong espesyal na intensyon sa iyo. Si Fang Shu ay abala sa pagpapaliwanag, bagaman ang Shuyan na ito ay may magandang katawan, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang hitsura ay masyadong ordinaryo, si Fang Shu ay hindi bababasa. Medyo interesado sa kanya. No special meaning to me, bakit mo ako tinatawagan sa kalagitnaan ng gabi? Shuyan, bihira ka rin pumasok sa school, hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari sa school ngayon? Tanong ni Fang Shu. Tandaan ang URL, conshuate.net. Alam ko, ang no. Isa na masamang binata, si Lance, ay tinalo si Yuan Liao at naging ikatlong pinakamahusay na eksperto sa henyo, tinawag mo ako tungkol dito. Shuyan, pumunta ka na ba sa campus? Pumunta ka ba sa campus? Parang si Lance lang ang nakikita ng lahat ng estudyante, ano sa tingin mo tungkol dito? Boring. Pagkatapos sabihin iyon, direktang ibinaba ni Shuyan ang tawag. Galit na galit si Fang Shu at pinagalitan, asawa. Ang apoy sa puso ni Fang Shu ay tumaas, hinahanap si Shuyan upang magtapat sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na siya ang mag-udyok sa telepono. Pagkalipas ng ilang minuto, muling nagmura si Fang Shu, "Grass ka, Lance, anong klaseng gripper ka? Ako si Fang Shu, second place, bakit ka sikat, pero wala akong dapat pansinin."
Kinuha ni Fang Shu ang kanyang telepono at gumawa ng isa pang post. Lance, naglakas loob ka bang makipag-away sa akin, Fang Shu? Mag-online ako sa paghihintay ng iyong tugon. Matapos itong ipadala, huminga ng malalim si Fang Shu, na dati ay hinamak si Lance, ngunit ngayon ay nagkusa siyang hominin siya. Kinagat ni Fang Shu ang kanyang mga ngipin at tinabing, sa pagkakataong ito, kung wala pang 30,000 na tugon, kakainin natin ng live si Siang. Pagkaraan ng 10 minuto, nag-click si Fang Shu ng refresh, medyo kinakabahan sa loob, iniisip kung gaano karaming mga tugon ang mayroon. Ha! Nasaan ang post? Binaliktad ni Fang Shu, Nima, at lumubog muli sa ilalim, at pagkatapos ay tumingin muli, walang sagot. Sa sandaling ito, naramdaman ni Fang Shu na para siyang tinamaan ng malakas sa mukha, na para bang siya ay isang karakter na parang langgam, at hindi siya pinansin ng lahat. Sa pamamagitan ng pop, ibinaba ni Fang Shu ang telepono at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Lance. Sa sandaling ito, sa bahay ni Kent, matutulog na sana si Lance, nang biglang si Sally. Tinawag siya ng kalikasan. Miss, anong meron? Tulog ka na ba? Tanong ni Shannon Song. Anong problema? Medyo hindi ako makatulog. Halos 12:00 na, bakit hindi ka makatulog? Hindi ko alam kung bakit. Sabi ni Sally na may malamultong boses. Naku miss, susuntukan na kita. Manam. Si Sally ay abala sa pagtango, si Lance ay pupunta sa kanyang silid, medyo kinakabahan at medyo umaasam. Umakyat si Lance sa balkonahe at pumunta sa silid ni Sally. Si Sally ay nakasuot ng pink na pantulog, nakaupo sa kama, ang kanyang mukha ay namumula at nakatingin kay Lance, ang kanyang buhok ay nakalugay, isang magandang tamad na hitsura, ibang lasa. Naisip ito ni Lance at sinabing, mas mabuting magpamasahe ako sa iyo, wala nang karayom, ang masahe ay tutulong sa iyo na makatulog. Mabuti. Marahang tumango si Sally sa kanyang ulo. Pumunta si Lance sa ulo ng kama ni Sally at sinabing, humiga. Pinisil ng kamay ni Lance ang balikat ni Sally, at parang nakuryente ang katawan ni Sally. Sa sandaling iyon, gamulong si Sally at nagbuntong hininga, tama, halos lahat ng babae sa school ay hinawakan mo ngayon, madumi na ang mga kamay mo, ayaw kong hawakan mo ako. Og! Natigilan si Lance, ang babaeng ito ay talagang mahirap pagsilbihan, biglang hindi niya hinayaang hawakan. I can't sleep, I just got up in the middle of the night, kaya mabait akong bumangon para bigyan ka ng hypnotic massage. Sally remembered Lance's today touched all girls in the school, inside is very jealous of the feeling, although Lance just verified there is no talent for martial arts practice, is not doing anything. Biglang sinabi ni Sally, nga pala, matutulungan mo rin akong madama ang aking mga buto upang makita kung ang aking mga buto ay angkop para sa pagsasanay sa martial arts. Ito, medyo hindi bagay, di ba? Bakit hindi nararapat? Binigyan mo na ng validation ang buong schoolgirls, at hindi ko ibibigay. Naramdaman ko ang mga buto upang patunayan ang buto ng ugat, tulad ng nakita mo, at kinuha ko ang bawat kasukasuan mula ulo hanggang paa. Kung gayon, bakit hindi ka nakaramdam ng out of place sa pag-validate ng napakaraming babae sa maghapon? Naku, miss, regular girls lang sila. Hindi ko man lang iniisip, at ikaw naman miss, medyo under the weather ako. Wala akong pakialam, gusto ko ring maramdaman ang mga buto para ma-verify. Gusto ni Sally na mas maramdaman ni Lance ang kanyang mga buto para sa verification, si Sally mismo ay hindi maintindihan ang kanyang sariling pag-uugali. Sige, tumayo ka na. Agad na tumayo si Sally, kaya lang medyo awkward na mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Dumampi ang mga kamay ni Lance sa leeg ni Sally, sa ilalim ng kanyang kilikili, sa kanyang dibdib, sa bawat kasukasuan ng katawan ng tao. Hindi nagtagal, natapos na ni Lance ang paghawak sa mga buto, ang kamay ay umalis sa katawan ni Sally. Si Sally ay biglang nakaramdam ng isang guwang na puso, at biglang nais na, ang kamay ni Lance sa kanyang katawan sa lahat ng oras ay napakasarap.
Medyo nabigla si Lance sa loob, noong una ay naisip na si Sally ay walang anumang talento sa martial arts, ngunit nalaman niya na si Sally ay hindi lamang may talento sa martial arts, ngunit mayroon ding isang napakatalentadong klase, ngayon ay napakarami ng Palanan Middle School. Mga tao, wala sa kanila ang mas mahusay kaysa sa root bone ni Sally. Ang kondisyon ng root bone ni Sally, halos tumaas ang lahat ng mga estudyante sa Palanan Middle School. Syempre, tinutukoy ngayon ang bone touch ni Lance na na-verify. 180. Namula si Sally at nagtanong, paano ito? Fit ba ako sa martial arts? Sinabi ni Lance, Miss, kailangan kitang pagalingin sa lalong madaling panahon. Sagutin mo ang tanong, huwag mong i-fork ang topic, kung hindi bagay, sabihin mo lang na hindi bagay, hindi naman ako magagalit. Ngumiti si Lance, Miss, hindi ko pinipigilan ang paksa, naaawa ako sa iyo. Ang iyong root bone ay perpekto para sa pagsasanay sa martial arts, at sa napakaraming tao na humahawak ng buto sa paaralan ngayon, ikaw ang pinakamahusay buto ng ugat na nahawakan ko. She, ipagyabang kita. Seryoso si Lance, nagsisinungaling ako sa iyo Poppy, ang iyong root bone ay talagang angkop para sa pagsasanay sa martial arts, sayang lang at hindi ka nagsimula sa murang edad at nalampasan ang pinakamagandang edad, kung hindi, tiyak na maging isang martial arts genius. Talaga. Manam. Sinabi ni Sally, ang aking ina, siya ay isang dalubhasa, ngunit sa kasamaang palad, siya ay inabandona ako. No wonder your roots are so good. It's genetic. Sige, Miss. Second half na ng gabi. Matulog ka na. I'll try my best to cure you so that you can start practicing martial arts soon. Manam. Tumango si Sally at umalis si Lance sa kwarto ni Sally, ngunit huminga ng malalim si Sally, ngunit agad siyang namula muli nang maalala niya ang pakiramdam na ngayon lang niya naramdaman sa buong katawan niya. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Isang gabing walang salita. Kinabukasan, pumasok si Lance sa paaralan kasama si Sally gaya ng dati, at ngayon, tuturuan ni Lance ang mga mag-aaral na iyon ng pagsasanay sa martial arts at opisyal na inilunsad ang planong sanayin ang kanilang mga puso at isipan. Si Lance ay nakaupo lang sa silid-aralan. Biglang tunog ang radyo ng paaralan, Lance, damo ba kita? Og. Natigilan ang buong paaralan, na lanterang pinapagalitan si Lance sa radyo. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, who the F asterisk sick is sick. Lance? Ikaw nanay? Ano ka ba? Ako si Fang Shu? Ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa henyo, bastos, huwag mo akong pansinin. Yung mga babong estudyante, patuloy mo lang dinidilaan ang mabahong paa ni Lance, tingnan mo kung gagantimpalaan ka ni Lance. May bula ng ihi na inumin. Lance, pumunta ka agad sa playground, papatayin kita ngayon. Ako, sino ba talaga ang karakter sa Palanan Middle School? Pumunta ka kaagad, huwag mo akong piliting pumunta sa iyong class para mahanap ka. Say it again, ako ang lolo mo na si Fang Shu. Matapos marinig ang anunsyo na ito, ang buong paaralan ay umungal, si Fang Shu, ang pangalawang pwesto na finisher, ay papatayin si Lance. Si Fang Shu ay bihirang lumitaw sa paaralan, kaya ang mga estudyante sa Bayon High School ay talagang walang alam tungkol sa kanya, at marami sa kanila ay hindi pa nakikita si Fang Shu sa totoong buhay. Kaya naman, nang mag-post si Fang Shu sa campus, lumubog ito sa ilalim ng biglaan, walang sino man ang nagbigay ng masama sa kanya. Pagkatapos mag-broadcast, huminga ng malalim si Fang Shu. Sa pagkakataong ito, hindi naniniwala si Fang Shu na walang sino man sa buong paaralan ang papansin sa kanya. Sa orihinal, walang ganong tiwala si Fang Shu kay Lance na sugurin siya, ngunit ang pag-iingay na iyon ay pinilit, hindi siya nakatulog ni isang gabi kagabi, at siya ay nagalit. Nang marinig ng lahat ng mga estudyante ang anunsyo ni Fang Shu, agad nilang inilapag ang kanilang mga libro at nagmadaling pumunta sa playground. Ang guro ay nagkaroon din ng ilang sandali ng pagkadismaya at bumantong hininga, pagkatapos ay mabilis ding sumugod sa playground. Sa madaling salita, bago pa man magsimulang lumipat si Lance, ang palaruan ay puno ng mga estudyanteng nagmamadaling pumunta sa palaruan, na para bang ito ay isang araw ng palakasan.
Sa sandaling ito, nakatayo si Fang Shu sa harap ng bintana ng silid ng radyo, nakatingin sa palaruan, at mayroon ng mga tao. Siksikan, at panay ang takbo ng mga estudyante papunta sa playground, halos lahat sila ay sumusugod sa playground sa bilis na 100 metro, natatakot na mawala ng parang. Huminga muli ng malalim si Fang Shu, naglabas ng sword hilt sa kanyang bulsa at nagsalita sa hilt, "Leng Yun, umaasa sa iyo, umaasa akong ipaglaban ako ngayon at talunin si Lance sa isang iglap, ang aking mga ligaw na salita ay pinakawalan, kung hindi ko matalo si Lance, anong mukha meron ako?" Lahat ng ito ay pinilit ng mga bobong estudyanteng iyon, kung hindi nila ako binigyan ng zero reply, bakit ako magagalit? Pinapalakas ko si Lance, ako, si Fang Shu, ay magpapakita sa iyo kung paano ako, ang pangalawang lugar sa listahan ng henyo, ay tabakin ang lalamunan ni Lance at gagawin siyang humingi ng awa. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Fang Shu sa broadcast room at tumungo sa playground. Naghahanda si Lance na tipunin ng 180 estudyante na nakapasa sa Bone Touch kahapon para sa pagsasanay, ngunit hindi niya inaasahan na bigla itong mangyayari. Fang Shu. Ikinuyom ni Lance ang kanyang kamao, kung si Fang Shu ay hindi nagkusa na pukawin si Lance, hindi man lang maiisip ni Lance ang taong ito, ngunit siya ay nasa broadcast, nag-iwan ng isang pangungusap ng damo sa iyo. At tama ba ang isang pangungusap ng damo sa iyo? Ito ay nagpapakina kay Lance. Hindi man lang siya nasaktan ni Lance, at walang pakikipag-ugnayan sa kanya, ngunit inaabuso niya si Lance ng ganito, kakaiba na si Lance ay, di mahina ang loob. Napakalakas ba ng pangalawang lugar sa listahan ng mga eksperto sa henyo? Huwag mo na lang akong insultuhan sa radyo. Sabi ni Lance. Si Dylan ay abala sa pagsasabing, "Lance, sa palagay ko ang Fang Shu na ito ay tinatanggal ang kanyang pag-iral, hindi mo ba nakikita, ang iyong kasalukuyang kasikatan ay ganap na natakpan kung ano man ang una at pangalawang lugar, na si Fang Shu ay talagang hindi nasisiyahan." Kaya siya sinumpalang ang mga estudyante ng Palanan Middle School sa radyo dahil sa pagiging tanga at pagdila sa iyong mabahong paa. Sa unang tingin, nagalit siya sa lahat ng mga estudyanteng humahawak sa iyo at hindi siya pinapansin, kaya siya ay lumabas para i-brush up ang kanyang existence. Sa madaling salita, ginulo niya ako. Walang pakialam si Lance kung ano ang hinaing niya. Sabay na naglakad sina Lance at Dylan papunta sa playground. Sinabi ni Dylan, "Lance, sikat ka na. Wala pang 10 minuto ang broadcast at puno ng tao ang buong playground, wala masyadong tao kahit sa isang araw ng palakasan." Oh! Tumawa si Lance at sinabi sa kanyang puso, "Ano ito, sa isang pagkakataon, noong siya ang numero 1 binata sa mundo, ang buong Jiangho ay may mga tagahanga, siya ang pangarap na manliligaw ng hindi mabilang na mga batang babae." Ang Palanan High School ng distrito ay wala sa puntong ito ng mga mag-aaral. Malinaw pa ring naaalala ni Lance na minsan, siya at ang anak ng Panginoon ng Eastern Chu City, ay nagduel sa tuktok ng Eastern Chu. Sa oras na iyon, hindi mabilang na mga tao mula sa ang buong Jiangho Lake ay sumugod doon ilang buwan ng maaga upang panoorin, ang eksenang iyon, ang kapaligirang iyon, paano ito may kukumpara sa kasalukuyang estudyante ng White Cloud High School na ito. Hindi ko alam kung naka-recover na ang anak ng Panginoon ng Eastern Chu City sa kanyang kabaliwan, ang anak ng Panginoon, na orihinal na pinakasikat na anak ng Eastern Chu, ay binugbog ni Lance at hindi na makabangon. Not to mention, ang nakaraan ay parang usok, habang iniisip ko ang mas masakit, hindi na maibabalik ang nakaraan. Bumalik sa realidad, pumunta sina Lance at Dylan sa playground, lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal ay pumasok din si Fang Shu sa playground. Tumingin si Lance sa batang nasa harapan niya, siya si Fang Shu, at nakatayo sila sa gitna ng palaruan, wala pang 20 metro ang pagitan. Biglang tumahimik ang maingay na eksena. Sinabi ni Lance, "Ikaw si Fang Shu. Nagalit ka sa akin." Ngumuso si Fang Shu, "Lance, pinagalit mo rin ako." Fang Shu? Ako? Si Lance? Ay hindi nakagapos sa iyo sa anumang paraan, ngunit ininsulto mo ako sa radyo at pinagbantaan akong papatayin. Oo, sasabihin ko sa iyo sa aking espada, iligtas mo ang aking buhay.
forget what they doing, keep on doing. Oh,